Ayan na. Habang paakyat tayo. Tapos i-upload mo na lang. Dito, boy. Mapapansin yung putol na. Pati yung isa nagbibigay siya. Itong hagdan. Ay, may isa At nagbibigay medyo siya. malayo pa. Yung kailangan Wala ka rin pagkano eh. Ay, yan, nagbibigay siya sa boy-boy. Oh. Yan na. Simula doon sa baba, papunta dito sa dulo na itong hagdan, ay nasa 1,200 steps yung ating hakbang papunta. Mula doon sa alaati na itong 1,200 steps, ganitong hagdan na yung madadaanan natin. Wala nang araw, walang Yan ang videoan mo yan, oh. ang mga bahagi na gumagapang na kami dahil sa Videoan mo yan, oh. at sa tarik na itong hagdan. Makita niya. Nandiyan pa pa. Wala. Yun yung sinasabi ko kanina na delikado din yung pag-akyat sa ganitong uri ng lupa. Kasi madulas, kahit yung mga sapatos namin, ay tumudulas. Bagamat gusto ko pang umakyat sa tuktok na itong bundok, yung inaalala ko naman, baka ulan. Makikita niyo naman dito yung ulan. Parang nag-aantay na lang ng ilang minuto o ilang oras bago bumagsak dito sa lupa. Napakadelikado kasi gawin pa nga lang na yung lupa madulas na. Paano pa kaya kung bubuhos yung malakas na ulan? Kaya para sa kaligtasan namin, hanggang dito lang po muna. Yung i-explore natin dito sa Red Mountain. So sa susunod, pag halimbawa matagdagan pa, itong hagdan, tapos kung sa tuktok na tubulok ay bisitahin po natin ito ulit at titingnan kung ano naman yung mga view na makikita dito sa kanila. So speaking of view, dito nga pala makikita natin Yung nandun ko sa yung ilang isla na sa share. Siargao Check. Ano? Lahat yun naka-check eh. Sa kabila, yung mga isla Approve. na Ibig sabihin, approve na yung YouTube yun. sa Philippine Sea, sa Naka-check. kabilang Pacific Ocean, Ah, kaya yung islang napapalibutan ng mga naglalakasan. Hindi, kay yung kumanta na si Gaga, 17 na siya eh. Di ba yun? Obvious yun. Subscriber ang kailangan para Hindi, pumasok. ilan ang subscriber ko? Ito? Wala. Ewan ko, di ba? Mayroon, may subscriber Hindi doon. ko nga alam. Dahil di ba? Nandyan eh. Kung marunong nga yan, ako tinatanong ko, di ako. Nakaon na pala ako. Mayroon na nakalagay, subscriber oh. Hindi ko lang matandaan ko ilan. Ang dami ko na ano dyan sa pangalan ko, nandyan na. Dalawa. So mula doon sa Ewan bundok ko lang, baka ng Red tatlo nga. Mountain, ay bumaba po Apat tayo sila. dito sa Cagdianaw at nag-travel ng ilang minuto papunta dito sa Barangay San Jose, nasakop pa rin itong bayan. Yun. So dito, kaya gusto tayo puntahan at nakita itong baybayin dahil sa Ba't nasira? naman. Iikot mo yung pangano, no? Napakaganda ng alon. Ano sira ng motor? Dahil sa ganda ng alon, perfect para sa mga gusto mag-surfing. Kaya itong lugar ang pinakakilala dito sa Dinagat pagdating sa surfing. So sa katunayan nga, ilang beses na rin nag-held ng petition itong lugar na to sa mga gustong mag-surfing dahil nga sa gusto nilang mapuno o maipakilala itong lugar bilang surfing spot dito sa Mindanao. Yung iba sa magandang alon, pansin din po natin ang napakalinaw na tubig. Dala kristal yung tubig dito. At yung buhangin naman, parang asukal na brown. Yan na. So dito nga pala sa buhangin, isa sa mga napansin ko, ay itong tinatawag nilang tayuha. So makikita nyo, parang jellyfish po siya na mayroong galamay. So yung galamay niya, ito po yung dumidikit sa kung sino man yung lulubog dito sa tubig. At itong galamay ay makamandag daw. Ano yung nagiging effect niya pag halimbawa nasosobra na ganito? Parang yung balat ko ma-allergic eh. Napansin kasi namin walang gaanong tao dito sa dagat. Dahil ba to dito? No. Pinagbabawalan ko muna na lumusot sa tubig. Sabi na mga bata, delikado mga bata. Kaya pala
namin na walang gaano tao na lumalapit sa tubig o walang taong nandito sa mismong dagat kasi dahil dito yun, yung mga bata pinagbawalan na muna na pumunta sa tubig para Yan yun. maiwasan itong mga ganito Kinakat-kat lang mo ganyan, ini-edit-edit. Pinipili mo yan pag naka-upload. Kaya nga pa nag-upload yan, pipiliin lang yan. Katulad ako. So, wala doon sa hanggang doon sa dulo, sobrang dami ng mga napagpagdito na kung sabaw nila ay tayo dito na sa tubig, mas marami pa yung mga lumalang ngayon. Kaya mapapansin po natin na walang mga tao na nagsuswimming, walang mga bata nagkakaroon sa tubig at walang nagsasurfing dahil po dito sa mga lamang dagat na ito. Hindi ko nga nakikita si paring din. Yung bigay, nagbigay na 5,000. Sa akin, 2,000 pag birthday ko. O yung huli na nagbigay sa kanya. Hindi ko nakikita. Mainit po ba yung palibot niya? Oo, nakakagawa niya. Hindi mo, ang sagdayan na tao, ayaw magpapagyan mo ang buhay. Yung bumubulwak na tubig, sobrang init. Sobrang init. Ano yan mo doon? Kamutigaw, batag, bunay. Kung ano yung pakamulan mo doon? Pero anak mo, Fresh pambinggit tayo ngayon kasi mula doon sa Cordillera, kagad po tayong bumaba dito sa Southern Luzon o dito sa Bicol, kung saan Dito lang alam yung mga natin, kaya. etong napakagandang forma ngayon. Etong dito Hindi na ngayon, mahalaga Avid video mo. Bonus Farm, Girl. So nandito po pala tayo ngayon sa Lamba, netong Legazpi City, kung saan makikita etong ginagawang kalsada. Pinuntahan po namin yung dulo nito, kaya lang nag-end pa at hindi pa namin alam kung saan patungo etong kalsada kung halimbawa matapos na. Yung nakita lang namin dito ay may napakagandang view na matatanaw mula dito sa taas nitong kalsada. kayo. Bagamat sobrang ganda na natatanong natin ngayon dito kung hindi naman ito yung ating destinasyon ngayong araw. Kasi itong mga nakarang buwan ay naging usap-usapan dito sa Bicol yung kumukulong dagat o yung kumukulong lawa na malapit lang dito Hawakan sa mo yan kasi kung anong So ilipat mo. alamin po natin kung saang lugar to, kung bakit may ganitong Patayin aksyon mo. at kung safe nga bang lapitan itong mga ganitong kumukulong tubig. Nandito po pala tayo ngayon sa Tourism Mega Highway netong Legazpi City Albay. Ito po yung kalsada na bibihira lang natin makita sa social media dahil sa mamilan-milan lang yung nagpo-post tungkol dito. Medyo matagal na rin kasi nagawa itong kalsada kaya hindi na siya bago sa mga taga dito. Pero para sa atin, talaga namang napahanga kung sa Hindi ganda ka nakita yan. nitong daanan. Imagine, Ako makilala naman ng bango na kung ikaw yan. habang tanaw yung dagat at yung bulkan ngayon. So napakaswerte ng mga subdivision Paano nila na mapapanood? nakapwesto sa gilid lang din itong kalsada. Tulad na lamang din sa Camellia at yung ilang mga subdivision na nasa kabila naman. Matapos ang mahigit sa isang oras sa travel mula doon sa Legazpi City, Albay, ay narating na po natin itong bubuluting bahagi nitong Manito, Albay, kung saan makikita ang isa sa mga boiling lake na nandito sa nasabing bayan. So ito nga pala yung barangay Inang Marang na sakop nitong Manito at dito lang sa unahan o
o sa gilid ng netong kalsada, makikita po natin ang isa sa mga dinarayong boiling lake. So, medyo malayo pa man tayo dun sa mismo kumukulong parte na itong lawa, ay rinig na natin yung kumukulong Sige, tulog. ilaw dito, oh. Ano? Hindi makita lang. Mabat ito. Kaya ito, hindi naman Yan mo mga ilaw hindi yan. naman lapit dun sa baba nito. So hanggang dito lang sa semento yung tao. Hanggang dito lang sa sininto. Pag may mapakain niya doon sa lupa, parang bumagsak ang lupa na yung tao. Kaya pala, may nakalagay doon, boiling water and unstable. Kasi etong lupa, bawal na po tayo umapak dyan. Kasi baka sa ilalim nito ay may butas, lumubog tayo at matrap tayo dito sa kumukulong tubig. Napakadelikado. Ano yan? Parang volcano? Oo, dito tayo. Para tayong nasa isang malaking kaldero dahil nga sa kumukulo o umuusok etong mga tubig na nakikita natin dito. Ganun katindi yung init na Siguro may nagluluto niyan, may tubo eh. So merong parte ng lawa na brown yung kulay at meron din namang mga malinaw. Sa unahan po nitong lawa ay makikita naman po natin yung ilog na nanggaling doon sa taas na itong kabundukan pababa dito sa Manito Albay. Ano yan? Volcano. Grabe, tagatak yung pawis ko dito. Bukod kasi sa mainit yung panahon, ay mainit din itong lugar. Itong singaw ng init na nanggagaling dito sa lupa ay damang-dama namin dito sa aming pinagkakayuan. So itong suot ko ay hindi ganun kakapal, pero ramdam ko dito yung init na itong lugar. Parang itong semento din ay bumubuga ng init. Kaya mapapansin nyo, itong semento ay nagkabitak-bitak na rin dahil sa init ng lupa na nandito sa boiling lake. Grabe. Kapsula. Ay, actually. Kumpara doon sa Inangmarang, mas maganda yung kalsada at malapit lang to doon sa highway. Dito, meron mga nagbabantay dito sa Boiling Lake dahil nga sa ito yung pinaka-popular, yung pinaka-pinupuntahan ng mga turista. So dito sa harapan, meron mga paalala sa Boiling Lake. Sobrang init ng tubig na nandito sa lawa at pinagbabawal yung paglalangoy o pagsiswimming. So ito yung nag-asong boiling lake na itong Manito Albay. Nilagyan na po nila ng mga pangalan yung boiling lake dahil sa dami nito. Yung isa nandun sa Inangmarang at ito naman yung isa. Kailan po ba umiinit masyado itong tubig? Pag maulan po siya, kasi naghahalap po yung sa kainin. Mga inaabot ng ilang degrees Mga Celsius. 70 po pinakatas. So nakakalimuto na yun. Opo, ang ano po ng pagluto dito na 8 is 15 minutes po. Unlike po dun sa isa namin sa Magpool, within 5 minutes ito po yung kasi wala Ang kayo tubig kumukulo. So dito lang natin nalaman na sa unahan pala na itong Boiling Lake ay mayroong makikitang tunnel. Kasama yung mga nagbabantay dito sa Boiling Lake ay pupuntahan po natin yung Japanese tunnel na yun at titingnan natin kung ano nga ba yung tsura nito, kung gaano nga ba kalayo mula dito sa Boiling Lake. Ito po yung dagat at ilang metro lang makikita natin itong dinadaluyan ng tubig na nanggagaling doon sa lawa. Yung mainit ng tubig na nagmumula doon sa Boiling Lake, dadaan dito, papunta dito sa dagat. So ito yung dadaanan natin papunta doon sa kabila na itong Boiling Lake. Kasi,
dati. Masukal po to. Ayan, puro bamboo siya. Hindi po nadadaanan itong mga tourist. Ngayon po, inopen po siya para sa tourist na po. Kaya medyo hindi na po natatakot yung tao. Kasi may mga tatandang baliti po rito. Alam niyo naman yung panahon, mga mali-maligno. Pero po ngayon wala naman nangyayari kung ano. Ang po matatanda ng baliti yan. Yun. Nakikita niyo po yung baging na yun, parang ahas. Matatanda na po yan. Bakit ano daw po yung mga kwento tungkol dito? May sabi nila, may engkanto raw, may kapre, may mapupunta rito, may nagkakasakit. Yung isa nga nagtrabaho rito, yung trabahador dayo, nagtrabaho nitong eco-trail. 1 week lang siya, hindi na siya bumalik kasi nagkasakit siya. Sabi niya, nung nagpatawas daw, dito raw na ano, kaya hindi na siya bumalik. Tabi po. Pero kayo sir, wala naman kayo na Wala po akong nararamdaman na nakikita pa rito. Maliban sa mga, ahas. minsan may ahas din, yung mga ibon, tsaka yung bayawa. Yung dati masukal kasi ito eh. Mahirap magpunta dyan. Buti na lang at umikot tayo dito sa kabila nitong Boiling Lake. Dahil nasa nandito, yung isa sa pinakamagandang kwento o pinakamagandang storya na nandito sa Boiling Lake. Grabe, bukod kasi sa magandang pwesto, etong kabilang to, dahil nasa dito na pupunta, yung mainit na singaw na magagaling dito sa Boiling Lake para tayo nakasauna. Sa unahan po nitong ating dinaanang trail, makikita naman po natin ang isa sa mga hindi gaanong nakikita dito sa Boiling Lake. Yung mga tipong tago. Dahil nga sa dulang banda yung mga turista, hanggang doon lang yung karamihan sa kanila, hindi nila napapansin na sa unang lang na itong Boiling Lake ay meron isang Japanese tunnel. Pero, tingnan nyo naman kung gaano ka laking butas papasok dito sa loob ng itong channel. So sa dulo po nito, hindi po natin matanaw dahil sa sobrang dilim. Ayan, at ayon kay Sir, sa nag-guide sa atin, hindi pa daw nila nasukat kung gaano nga ba kalayo o kalalim etong butas na ginawa ng mga Hapon. Tingnan nyo sa gaano kalalim yun. Malalim daw yan sir eh. Basta ang sinabi sa akin, malalim, mga 3 to 4 kilometers yata yan. Wow. Hindi lang namin alam saan daw na pariyo ang lusot niyan. Kasi pagdating daw sa dulo, meron pang ganyan. Nagdidepende lang kami sa mga kwentong matatanda. Kasi sila nakakalam po eh. Kami, bago pa lang ngayon. Yun ang sabi nila. Kasi hindi pa naman po napasok yan eh. Gusto po sana natin makita yung looban nito pero napakadelikado kahit na nga sila sir na taga-rito sila hindi na nila tinanggang pasukin na ito dahil sa yun nga sa lalim mahirap na yung supply ng oxygen sa loob at baka ng mga delikadong hayop na nagtatago dito sa loob. Mas magandang yung pumasok po muna dito yung mga eksperto, yung kumpleto sa kagamitan para maiwasan yung mga hindi magandang pangyayari. Para walang Sobrang nalilista. dami nating nalaman tungkol dito sa Boiling Lake. Bukod sa kumukulong tubig, ay meron pang ibang mga nakatagong misteryo tungkol dito sa lugar. So, maliban dun sa Boiling Lake, ay meron pang isang usap-usapan na Boiling Sea naman na nandito lang sa Manito, Albay. At yun po yung pupuntahan natin. So nasa 10 minutes lang yung travel natin mula doon sa Nag-Asong Boiling Lake. At narating po natin itong coastal area na itong Manito Albay kung saan makikita yung tinatawag naman nilang Boiling Mas Sea. gusto pa nila dito sa Maynila. Ikaw ba? Punta rin. Mainit po ba yung Kaya paligid? maliit pa lang ako. Kasubuhan yan. Hindi mo ang pagdayang na tao. Ayaw na mabigyan mo ng buhay ang mga kayo. Yung bumubulok na tubig, sobrang init. Sobrang init. Ano yun ito? Kamuting tao. Batab. Bunay. Kung ano yung pagkamulang mo ito eh.
Ayan ako. Dahil nga sa kumukulo o mainit na tubig yung gumugulok dito sa parte ito ng dagat, kaya sa bahaging ito ng dalampasigan, mararamdaman po natin ang mainit na tubig. Tulad dito, para akong nasa isang hot spring. So doon banda, makikita po natin yung stick na yan, dyan po nang gagaling ang mainit na tubig. Masasabi mo, ang European may naya, inaarpakan na niya na buga matasiyan ang buga kaya. Sunod-sunod yan ang buga kan, paagarin nga na masuhod. Gaano po kataas yung bugan niya? Pag halimbawa, Hindi, kamulod na yan. dito sa may mga puno. Grabe. So nasa 20 meters pa yung layo natin mula doon sa parteng kumukulo dito sa dagat. Pero ramdam na po natin ang mainit na tubig. Tingnan niyo naman, etong mga maliliit na butas na to na may mga lumalabas din na mainit na tubig. So ibig sabihin, maliban doon sa malaking butas, ay mayroon pa mga nakapalibot dito na maliliit na butas na tulad ito, bumubuga ng mainit na tubig. Kung napansin nyo kanina, doon sa una nating pinuntahan, doon sa Inang Marang, mas mataas pa o mas malakas pa yung buga nitong mainit na tubig kumpara doon. So dahil sa laki nitong butas, kaya ganun din kadami yung mainit na tubig na inilalabas ito. Mapapansin po natin dito, itong mga stick, yung mga kahoy na nakatusok na yan, hanggang dyan hindi pwede pumasok yung mga tao, kahit sino pa, kahit mga taga rito o mga bisita, bawal na pumasok papunta doon. Dahil nasa madami na yung mga bumubulwak na mainit na tubig. Tulad yan, no? Tubig dagat plus etong mainit na tubig na galing sa ilalim ng lupa, talaga namang masarap sa pakiramdam. Parang feeling ko nakakagaling yung ganitong klaseng init ng tubig. Huwag lang tayong lumapit banda doon kasi pwedeng maluto yung balat natin. So napakadelikado ng lumapit doon. Habang papalapit kasi tayo doon sa may gumugulwak ng mainit na tubig, mas tumitindi yung init na nararamdaman natin. So, habang lumalayo naman tayo papunta dito sa dalampasigan, mas nagiging maligamgam yung tubig. Imagine nyo na lang, yung mga napunta na sa hot spring, ganito yung pakiramdam, yung tamang-tama lang para sa gustong mag-relax sa mainit na tubig. Tapos na siya. Nilawang tax. Mabilis mag-loan sa Maya. Tayo na yun, wala namang tao dito. Yung mo. Saan ba sir, Banta, may pinakamalakas na ilog? Dito sir, sa parte nito, mga lilo na to, sa mga gilid, hanggang dun sa kabila, yun yung ano, pag kumano ka ng parte nun sa gitna, yun ang malalakas yung ano. Pag halimbawa inikot ka ng ilog, saan ka mapupunta? Paikot-ikot ka sir, mapupunta ka ng Masbate. Sir, oo. Lalaki ng hawa. Nagdaan sa taas.
Ganun,